Ngayon, gusto kong talakayin itong Kuan Deuterium. Dahil ito ayaw balita ito ng mga stream media tsaka Kuan eh. Tanging ang pinagkukunan lang nila yung hydrogen. Kasi nagsalita ito si Larry Pink eh. Siya ang manager ng Kuan ng BlackRock. At ganito ang sabi niya, walang magaganap na pagbabago tungkol sa climate change hanggat hindi nakakatagpo ng pamalit sa fossil fuel at kailangan nakabatay ito sa presyo. Kasi yung mga dinidevelop nilang green hydrogen ay napakamahal. Yung mga proseso paggawa, pagkatapos magkukulang pa ang tubig. Ngayon, oo, makukuha natin may iba't ibang paraan na magkuha ng para mabawasan ng kuha ng fossil fuel. Pero ang nagiging problema dyan, yung mga dinedevelop nila, walang kakayahan na masuplayan ang demand ng mundo. Katulad ng solar. Pag medyo kumulimlim na, hindi na masyadong makapagbigay ng 100% na kanya. Ngayon, yung wind tower, kung huminahangin, may hindi rin makapagbigay ng talagang efficiency niya, efficiency rate. Pero kung ngayon, dapat isaalang-alang din natin itong oxygen. Kaya nga sabi ko, ang oxygen, ang nagbibigay ng oxygen ay itong itong mga halaman, mga punong kahoy. Kasi yan ay linalabas nila. At ang kinakain naman nila, pinakapagkain naman nila ay yung carbon dioxide, yung hininga ng tao. Kalimitan, hininga ng tao yan. Kaya mas kinapunuin mo ang mundo ng mga halaman. Kasi marami ng kagubatan na napulawi na eh. Ay hindi pa rin sapat ang oxygen. Bagamat ang ng oxygen ay 21%. Samantalang nitrogen ay 78%. Ngayon, tungkol naman sa hydrogen, kasi yan parang lang yan eh, pang-suporta lang yan eh. Ayan, mataas din yan, 72%, yung isotope niya. Ngayon, kung magkukulang ang oxygen, hihina din ang tubig. Kasi kung ikuha mo yung formula ng chemical composition ng tubig, H2O. Ngayon, kung magkulang ang tubig, hindi rin makakabuo ng kung nagkulang ang oxygen, hindi makakabuo ng maraming tubig. Pero paano yung baha? Yan ang gagaling sa ulan. Kaya ibabatay natin ito sa Biblia. Kung ano yung ulan na yan. Ganito ang sinasabi. Para malaman ninyo mga pangyayari. Ang Espiritu ng Diyos
ay sumasaibabaw sa tubig. Yan ay nasa Genesis 1:2. At magkakaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, o yung pagitan ng ulap at saka dagat. At nahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Yung ulap, kaya yung tubig sa taas, yan ang ulap. At yung tubig sa ibaba, yan ang dagat. At sa itaas ng kalawakan, ay ito naman ang ulap. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Kaya nga langit, nasa pagitan ng ulap at saka kaya umaakyat. Kaya nga tama yung sabi doon sa panaginip ni Abraham, ni Jacob, isang hagdan na ang puno na sa lupa at ang dulo na sa taas. Ano yung hagdan na yon? Yung Banawi, yung sa rice terraces sa mga Ipugaw. Kung gano'n, ang Espiritu ng Diyos ay nasa yan, nasa taas ng ulap. Ngayon, langit kayo ng langit. Kaya ako natatawa sa inyo. Ngayon, kung babasahin mo doon sa aklat ni Job, 1:6-7, ganito ang sabi ng Panginoon: Satanas saan ka galing? Sabi niya, parot parito, akyat panaog. Ano yung parot parito? Di yung ilinarawan sa uwak yan. At yung akyat panaog ay yung naman yan, kalapati. Yan makikita mo doon sa panaginip ni Jacob yan. Sa Genesis 28 yata yun. Ang patutuo ng ulap ay yung tubig na kabatay sa kung makaranas kayo ng mahabang panahon. Kaya masasabi natin yung ulap tubig Dahil yan, ang ginagawa ng mga siyentipiko, pag mahaba ang El Nino o yung mahabang tag-araw na walang ulan, nagkukuhan sila ng asin doon sa ulap. Kasi ang asin madaling matunaw. Ngayon, pag nag-form na ng tubig yan, kasi ang ulap niyan, hindi pa nagsasama ang hydrogen at saka yung oxygen. Kaya hindi mo pa masasabi yan ay tubig. Ngayon, pag binagsakan mo ng asin yon, yung tinatawag nila dyan na cloud setting. Pag binagsakan mo ng asin yon, magpo-form yan ng parang tubig. Magkakaroon ng reaksyon yan. Ngayon, magtutubig na yan. Kaya yan, babagsak na ang ulan. Dahil sa magiging mabigat na yun Pero kung hindi pa nagkakaroon ng reaksyon ang hydrogen at saka oxygen, hindi pa yan. Ulap lang yan na tinitignan. Ngayon, paano naman nagkakaroon ng low pressure area? Natatawa lang ako dito sa mga kwan na ito Mga religion na ito, mga bobo
ibate natin sa Biblia uli. Sinasabi niya ang tungkol sa mga anghel. Kasi yung mga anghel, yan yung ginawa niyang hangin. Makikita niyo to doon sa Hebreo 1:7. At ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngayon, sino ang mga anghel na ginawang hangin? Kaya kung kanyan, kaya nagkakaroon ng low pressure, pag nag-ipon-ipon sila dito sa isang lugar, siyempre magkakaroon ng vacuum doon sa ibang bahagi ng lugar. Ngayon, pag bigla silang pumunta doon, yung magkakaroon na ng malakas na hangin, yun ang bagyo. Sasabayan ngayon ng ulan. Ngayon, kung sino yung mga anghel, kailangan ibatay natin doon sa sinasabi ko mga patinig na A, E, I, O, O. Kaya ang una, yung sinasabi niyang sa ibabaw ng ulap, sa ibabaw ng tubig, ulap, ay yung espiritu ng Diyos. Kung espiritu, kasi pag letter yo, yan ay diwa o ala-ala. Yung huling titik sa espiritu. Kaya yan, A, I, I, O, O. Yung A, yan ang alpha, yan ang nuno, yan ang kataas-taasan. Pagkatapos, yung yo, yun ang espiritu. Yun, kaya yan, ala-ala, o di kaya diwa. Ngayon, yung susunod dyan, yung letter E. Ngayon, ang letter E naman ay magkukuhan sa espiritu. Nakabatay naman sa espiritu. Letter O naman yun. Yan ang spiritual na nilalang. Kung letter O, yung huling titik ng espiritu ay letter O. Yan ang sinasabing spiritual na nilalang. Kaya yan ang verbo. Yan ang sinasabi kong infinito Diyos. Yun nakasunod. Yung E, yun ang verbo. Kaya yung espiritu, yun ang katwiran yun ala-ala. Ang mga espiritu o mga espiritual na nilalang ay nakatahan sa tao yan. Kaya pinamagatan itong loob. Kaya dyan nakabatay yung doktrina na ala-ala, bait, loob. Kaya yung letter I na yun yun ang nasa gitna ngayon. Kung nasa gitna siya, ang letter I ay mahalaga yan. Yan ay tao. Pero doon sa tao, may kaluluwa yan. Yan, kaluluwa na yan. Yan ang mga anghel. Kaya pag namatay yung tao, yung kaluluwa niya, magiging hangin na lang yan. At yan ang sinasabi kong gumaganap na kwan. At maya, makikita ninyo yan sa aklat ng kwan Yan doktrina na yan, makikita mo doon sa aklat ng Habakuk 1-12 yan. Yung kautusan, yung ala-ala kautusan yun Oh. Marami yan, maraming kautusan yan. 4 sa kaliwa,
6 sa kanan. Ay, 4 sa kanan, 6 sa kaliwa. Huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, yung mga ganon. Huwag kang makiapid, mga ganon yan. Ngayon, yung kwan na yan, yung susunod, yan ang, yung letter I, yan ang loob. Ay bait. Kung bait, tao yan. Kasi, hindi nakikinig ang tao sa mga kautusan, kundi sumusunod sila sa mga espiritu, mga kanyan, mga tanyapundit, yung loob, ibang katwiran nun eh. Bakit sumusunod ang tao doon sa loob? Kasi natatakot silang mamatay dahil yung kautusan sinumpayan eh. Oh. Kaya nga, nanonood na yung kautusan, hindi naman kumukuhan. Kaya nagre-reklamo si Habakuk. Kaya yung titik ay, yan ang tao. At ang tao nga, yung nga, nakasunod doon sa espiritu, hindi doon. Ang dapat niyan, ang kautusan, hahatulan niya yung tao. Kung matwid siya o liko siya. Ngayon, ito naman tao, ang hahatulan niya, yung espiritu. Oh, anong espiritu yon? Di yung kay Satanas. Hindi. Natatakot siya mamatay. Kaya doon siya nakakabatay. Nakikampi siya doon kay Satanas. Kaya lahat ng tao nagkasala. Kaya nga Jesus ililigtas niya ang bayan. Paano niya ililigtas? Hindi naman niya alam ang paraan ng pagliligtas. Yan sinasabi ko. Paano yan ngayon? Tapos sasabihin niyo, ligtas kayo. Ulol. Kaya nga sabi ko, pag nag-ipon-ipon sila dyan magkakaroon ng low pressure area dahil magkakaroon ng vacuum doon Kaya yung mga hangin na yan ang gumagawa ng bagyo, yung mga tornado, cyclone, maging yun sa dagat, pag naghabagat yan. Kaya nga sinasabi ko na lang sa inyo, nasa huling panahon na tayo. Ako, bakit ako matatakot? Hindi, wala naman akong kasalanan sa tao dahil hindi naman ako hahatol Ang pinagawa sa akin, linisin ko yung daan. Yan ang ginagawa ko ngayon. Patapos na ako. Paano yan ngayon? Alam ko, marami pang mamamatay sa iba't ibang paraan. Bakit siya pumayag na magpuan ng bakuna para mamatay ang tao? Kasi talagang pumayag siya. Papil ni kamatayan yan Kaya nga diyan papasok yung 4 horsemen of Apocalypse. Saan nakabatay yan? Sa salitang Enre. Tubig, apoy, lupa, hangin. Yan ang hahatol, yung Enre. Kaya nga ang kuwan ko ang dasal na tinuturo ko sa mga tao Panginoon, Diyos na ipinako sa cross, iligtas mo po ako. Sino ngayon yung Panginoon? Hindi si Jesus. Dahil si Jesus, isinumpayan. Kaya na, ibinitin siya sa cross
Ang nakabitin, nakasumpa. Nasa aklat ni Galicia yan. 3 hanggang 13. Kasi bakit siya ipinako? Kasi nakikipantay siya. Ang sinasabi niya, yung ama at ang anak ay iisa. Oh, kung iisa, paano yan ngayon? Di nakikipantay siya sa kataas-taasan? Sinong ama yung sinasabi niya? Kasi yung nag-uutos sa akin, ama ng Diyos Ama. O, napakabigat. Yung kataas-taasan. Siya din ang nagsabi na magkuhan ako. Pag-aralan kong Biblia. Kaya mahigit na 10 taon para ako nag-aral din ng theology. Self-study na lang ang ginawa ko. Kasi, kaya nga sinasabi ko, eto yon. Ganito ang sabi doon sa Hebreo 1 hanggang 5 yata ito. Hanggang 3. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at ibang-ibang paraan sa pamamagitan ng propeta ay nagsalita din sa mga huling araw na ito'y sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi ako yung hindi ako yung pinitang Diyos. Ay, tanga-tanga yan si Lady Min na yan eh. Sinasabi ko nga, yun nakasunod sa akin. Oh. May sinabi ba akong ako? Kaya lang, yung initial ko, pero paano naman yung letter F? Oh. Yung middle initial ko, ay marami naman initial letter EM eh. Oh. Kaya nga doon sa kwangko ng XYZ appear, walang letter F doon. Saan yung letter F na yon? Saan nakabatay? Doon sa password yon. Yun na nakakuan doon sa Divine Wealth for Humanity. Yun ang password. Nakabatay doon sa isang F na nawawala. Dahil kung kuan yan, EFM, hindi FEN. Oh. Kaya yan, nakabatay din yun sa pagtawid nila. Doon sa pagtawid nila ng kuan eh, sa dagat na mapula eh. Oh. Bago sila tumawid eh. Yung sinameses bago tumawid doon sa dagat ng mapula, nandoon. Kung ganun, yung infinito Diyos, yan ang sinasabi kong nakasunod sa akin. Hindi si Jesus ang darating, si Jesus nandito na nga eh. Kaya tanga-tanga yung mga religion na yan, hindi nila alam yung talinghaga pang sa kasalukuyan na nagsasabi, maliwanag maliban ang trigo mahulog sa lupa at mamatay, matira siyang mag-isa. At kung siya'y mamatay, marami mabubuhay. Unawain ninyo yung talinghaga na yan. Ano ba? Sino ba namatay? Kung gano'n, yung infinito Diyos ang itinalaga na tagapagmana ng lahat na bagay. Nasa pamamagitan naman, siya ang gumawa ng mga sanlibutan. Bakit matagal siya bago nakababa? Kaya may sabi ko nga, mayroong ikatlong tipan. Yang makikita ninyo doon sa Malakya 3:1.
Kaya tanga-tanga talaga itong mga religion na ito eh. Mga gunggong, mga pastor na kung ang gagaling na nagpapaligsahan sila ng papagalingan. Kaya nga sabi ko, may susi ng karunungan. Ay nako. Ngayon, paano malilinis ang daan? Tuluyang malilinis ang daan. Isang kwan na lang ito. Paano malilinis ang daan? Ay, ito ay sa pamamagitan ng deuterium. Kaya, yung kinuha nilang hydrogen, wala gaano dito ang hydrogen. Ang hydrogen nasa taas. Para makapag-form sila ng ulap. Ang oxygen na, dito, mahina na oxygen. Ang oxygen nasa taas pa rin. Kaya, paano ang gagawin na? Kaya ngayon, sa karumihan yan, pag matagal ang ulan, pagkatapos yung biglang matagal na walang ulan, yung unang ulan kuminsan, marumi din. Dahil sa pollution eh. Umaakyat ang pollution eh. Dahil sa mga kwan, yung mga usok, yung mga kwan ng sasakyan. Mga barko, kwan yan. Mga makinarya. Kaya nagiging marumi din. Kaya yung unang ulan, kuminsan sa Mayo yung unang ulan sa tag-araw, pag natama sa mga palisdaan, namamatay ang isda. Acid rain ang tinatawag. Pati mga sasakyan, mapapansin mo kung minsan, magkakaroon ng parang bakat-bakat na yung kwan nila. Yung pintura na. Ngayon, kung hindi nga mabubuksan ang deuterium, di lahat tayo patay. Ako alam kung para ng pagliligtas. Kasi nakabatay ang pagliligtas doon sa bautismo. Bautismo sa kwan. Pinanganak sa tubig at espiritu. Kailangan mabanggit mo yung pangalan ng kataas-taasan. Yung nuno. Kaya nga espiritu, letter U. Kung hindi mo alam, paano ka makakaligtas? Huwag yung sabihin, nagsimba ka lang dyan. Kaintim ka na, nagsisi ka ng kasalanan mo. Ang kasalanan na, hindi pwedeng mabago yan. Nakatatak na yan sa katawan mo. Kaya ikaw mismo nga hatol sa sarili mo. Kung anong ginawa mo, hindi, hahanapin ka ng kasalanan mo. Kaya napakabigat eh. Kaya nga sinasabi ko sa mga tao, noong ko pa sinasabi yan, ituwid ang sarili. O kung ayaw nyo, napakialam ko sa inyo. Kaya nga sabi ko, buntot mo, hila mo. Yan ang kahulugan noon. Bakit kumubuksan? Kasi, ang BlackRock ay yan ang kumukontrol sa gobyerno ng Amerika. Yung Vanguard, yan ang kumukontrol sa gobyerno ng China. Yan ang parehas gustong agawin yan. Ngayon, umuurong ang China. Pero, ang China, at saka, magkasubwat yan eh. Sinong kumukontrol yan? BlackRock, Vanguard. Ang China, Vanguard. Ang kumukontrol yan, Goldman Sachs, Marcos Goldman Sachs. Anong kwan yan? Yan ang Committee of 300. Saan nagmula yung Committee of 300? The Alpha Omega World Marshall Program na itinatag ng tarantadong Marcos.
Kaya yan, ang kinukuha ni Illuminati. Ngayon, umuurong ang China, pumapasok ang Canada. Kaya ba ninyo akong linlangin? Gusto din ng Canada magtayo ng base dito. Abay, ginagawa na ninyong parang kalamay ang Pilipinas Kaya putang ina mo ka, tarantado ka, Marcos ka, bungbong ka. Ikaw ang nagpapatay kay Lapid. Ikaw ang nagpapatay kay Digamo. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi si Lisa. Walang kakayahan si Lisa magpapatay. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Dahil yan, nag-aaral ng pagka-abogado yan. Alam niya. Pero hindi siya papatay. Ikaw na anak na original ni Marcos, may pinatay ka na. Saan? Yun sa Hawaii. Hindi ka nagustuhan ng babae dahil ang pamilya niyo magnanakaw. Kaya walang kakayahan si Lisa. Ikaw ang may kakayahan. O anong gagawin ng Canada dito? Magtatayo na naman ng base. Akala ng itong mga Illuminati na ito, itong New World Order na ito, magkukuhan ako? Hindi. Kasi kung titignan mo yung papakita ko sa inyo itong kuwan na ito. Kasi ginawa ko itong kuwan na ito, nakabata ito sa bandera ng Israel. Kasi ang pinakamayaman na tao sa Amerika ay mga Hudyo Pag inalis nila yung kanilang kayamanan sa Amerika, bagsak ang Amerika. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Kaya ang Amerika, nagsusupply ng mga armas dyan, ay sa Israel, Amerika. Yan ang kwan yan, Yan. Yan ang Committee of 300 Committee of 300 yan. Nandito yung Amerika, nandiyan sa kabila yung China. Yung BlackRock. Kasi ang kumukontrol ng Amerika BlackRock Ang kumukontrol ng ng China Vanguard. Kaya nga nagkaroon sila ng puhunan ng doon para sa Belt Road Initiative Dahil yung mga hulog napupunta na iba sa kanila Ayan. Ngayon, kasi yan kaya ang kumukontrol naman sa Committee of 300 itong Goldman Sachs. Yan. Goldman Sachs yan. Nandito naman yung BlackRock, nandito naman yung Vanguard. Ngayon, kung ibabatay naman natin dito sa ito. Yan ang Committee of 300, yung nasa taas. Ito naman ay yung US, ito yung China, mga bansa. Kasi may mga lihim yan. Ngayon, kung pagpapatungin natin, ang dalawang triangulo, ganitong kinalabasan yan. Yan. Saan mo makikita yung ganyang insignia? Hindi ba doon sa bandera ng Israel? Kaya ang kuwan ng Israel, yan ang lihim na kalaban. Bagamat hindi sila naniniwala kay Jesus. Dahil sa Israel, 4% lang ang naniniwala sa populasyon nila. Kaya ang liit na bansa, bakit makapangyarihan? Kasi yan ang mga tunay na Illuminati. Yan ang membro ng mga Committee of 300. Alam na ninyo. Yang Israel. Ngayon, kaya nga inalis doon, ilalagay sa bagong Israel. Ano yung bagong Israel?
dito sa Pilipinas. Nasa ngayon ng mga religion, di tanga-tanga bobo, gunggong. Hindi ninyo alam ang mga sekreto. Hindi na huli. Hindi lang ako nagsasalita noon, nakikita ko na yan. Yan ang insignia na New World Order. At yan din ang nakabatay yan sa ganyan. Yung Alpha Omega World Marshall Program, yan ang programa nila. At yan ang gustong mangyari ni Marcos. Tingalain din siya. Oh, sige na. Tapos na.